Hello mga kasawsaw! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kasawsaw, dahil kapuyaters tayo mga kasawsaw, and of course gusto nating mag-chika-chikaan, maging isang martis na naman tayo for today's video mga kasawsaw. So pag-uusapan po natin si Diwata. And of course mga kasawsaw, lahat naman tayo mga kasawsaw, alam natin nagkaka-opening pa lang ng kanyang second branch in Quezon City, ang Paris Overload. And of course, ang daming bisita na dumalo, and of course be proud, talagang proud ako kay Diwata. I know that there's a lot of basher who are posting in social media and hindi na natin alam kung sino yung totoo at hindi. Pero of course mga kasawsaw, alam din naman alam naman natin mga kasawsaw, walang malinis. Lahat tayo nagkakamali mga kasawsaw, lahat tayo may kasalanan, pero dapat maging patas lang din tayo, maging balanse din natin yung kung ano ba talaga yung totoo. And of course mga kasawsaw, di ba, di ganun naman talaga ang buhay, kung sino yung umaakyat pataas, marami talagang tao na humihila sa iyo sa pababa. But before anything else mga kasawsaw, sa mga hindi pa nakasawsaw dyan, please subscribe my channel. Just click subscribe on my YouTube channel. And of course, please follow on my Facebook account. Yes, Facebook account. Just follow me. And of course, for today's video na nga mga kasawsaw, pag-usapan po natin si Diwata. And of course, napakalakas ni Diwata ang mga celebrity na pumunta sa kanya mga kasawsaw. And before anything else mga kasawsaw, before anything else na naman tayo mga kasawsaw, please, congratulations for the award that she got, or he or she got, sa yung sa SME Gamul ba yung mga kasawsaw, kung di ako nagkakamali, this influencer of the year. And wow, amazing, perfect. And of course talagang nakikita naman natin pagbabago ni Diwata mga kasawsaw, kasi nga di ba ayaw niyo mag-picture kasi daw kailangan daw ang Diwata bigyan ng bla bla and so on. And of course ang dami talaga yung may mga uod ba yun, mga bla bla and so on. Ang dami talaga, ang dami talaga nagbabasa sa kanya. And of course para sa akin, wala ka naman sa actual na nakita mo talaga kung ano yung nangyari. Katulad ni Corina Sanchez, di ba mga kasawsaw, yung nag-viral siya dahil nga yun isang bite lang daw, tapos hindi na daw cut direct, hindi pala nila alam yun, nag-video pala noon. Siyempre nakinatrace na rin ni Corina Sanchez kasi dumami ng views nun kung sino yung martis na yun na umabot ng million. And of course siya rin clickbait ng landaw, di ba? Ay, naku, tao naman talaga. And of course, para kay Corina Sanchez, mayaman na siya dahil. And of course, i-bash siya kung i-bash. Ganun talaga sa social media. If you want to be a famous, if you want to be an actress, if you want to be well-known in social media, maghintay ka sa mga basher. Ganun talaga ang buhay. Without basher, you can be not popular here in social media. Kung may basher ka, be happy ka na lang. Share! Dahil binabash ka. So, dahil maraming gusto kang i-drag down. So, alam mo nang pasikat ka na. Share! So, yun. Kung marami kang basher, maging happy ka sa buhay mo dahil sila yung mag-aangat sa'yo sa kung anong mayroon ka ngayon. Share! Kung anong mayroon talaga. Man, ganun. O, yun na nga mga kasawsaw. And of course, grand opening. And of course, nandoon pa rin yung hindi daw siya yung may-ari ng second branch niya sa Quezon City. Dahil nga daw itong si Diwata ay talagang hindi daw ganun talas mag-isip. Dahil nga, di ba, mga kasawsaw talagang pinagtupi-tupi na lang nila mga pangyayari mga kasawsaw. Para sila mga attorney ngayon, mga kasawsaw. Ang dami mga attorney dito sa social media mga kasawsaw. Ang dami talagang gumagawa ng kwento nang hindi naman sila nandoon. Yung iba nasa Amerika, yung iba nasa Saturn, Pluto, yung nasa Mars. Nandoon sila nakatira pero alam nilang nangyayari sa mundo. Share! Alam nila. Talagang konektado sila. Alam nila kung paano pasikot-sikot mga kasawsaw. Talagang naka-surveillance para silang nasa China. Wow! So yun na nga mga kasawsaw, yung may nagsabi na si Rose Marvel na sa likod ng hindi naman talaga daw siya, model lang naman daw talaga siya. So para sa akin mga kasawsaw, opinion yun yan. Opinion yung gawin, mag-post sa social media, kasi sa social media may kalayaan kayo as long as hindi yun inano ng Facebook or ni Mita or kung sino mang chocolate, kung hindi nila nagustuhan, so hindi inano nila, di ba, parang binablock bla bla bla, so on. So yun mga kasawsaw. And of course mga kasawsaw, isipin nyo ha, si Diwata, wala po siyang attorney, wala pong taga-ano, di ba? Yung mga sikat natin, mga artista, may mga manager sila na nag-a-assist, nag-guide na, ganito gawin mo, itong hindi dapat, ito yung dapat, ito yung mga gawin mo pa sa hinaharap. So, ganito, pag tinatanong ka, ito yung sasabihin mo, wag kang pabibi, wag kang
special blah blah. So si Diwata po wala pong manager. So iyon natin iano natin at biglang na ano lang siya, 'di ba? Parang anong tawag doon, na shock na mental, yung hindi naman mental shock talaga. Yung parang naano siya na biglang sikat na ganun, 'di ba? Talagang dapat unawain natin. And of course, syempre iniisip niya yung future niya. Kaya kung ano yung mga natatanggap niya, grabs lang siya ng grab. So ganun talaga ang buhay mga kasawsaw. And aside from that mga kasawsaw, kung si Rosmar man ang nasa likod, Rosmar lang ang malakas siya. Kung si Rosmar man ang nasa likod ng kanyang pangalawang Paris overload niya sa Quezon Province, Quezon City. So, naging proud tayo. Di ba? At least may tumulong na mayaman. Of course, hindi naman kasi, di ba, sabi ni Diwata na tama-tama lang, di ba, nagpapasalamat nga siya sa mga nag-sponsor, nagpasalamat siya nagbigay ng pera, yung pinakauna, dahil nga, yun yung parang way of, na para ma-survive niya yung paresan niya. And of course, di ba, ang dami niyang pinagkatrabaho, mga tinulungan na magkatrabaho, mga kasawsaw. So, imbis na maging tambay, naging have a job. And of course, be thankful this doon. Shout out sa inyong lahat kasi nga, di ba, natulungan kayo rin ni Diwata. Kumbaga, kung hindi dahil ka Diwata, wala kayong trabaho. Hindi ko naman inaano na wala ka talaga ng trabaho. Hindi. Kumbaga, at least mayroon kayong income. So, be thankful for that. And sa mga taong yung umalis at binas ni Diwata, be grateful din, di ba? At least, hindi nakinabang din naman kayo, di ba? Share. So, yun na nga mga kasawsaw. And of course, how many stop na pinapasahuran niya. And of course, kung ano yung mga na-receive nila, be thankful na lang din. And of course, di ba, 40 or 50 stop na pinapasahuran niya, di ba? Ang dami niya natulungan aside from that, mga kasawsaw. So, be grateful na lang. And, of course, di ba, ganito lang yan, mga kasawsaw. Sa business, sa industrial ng business, di ba? Si Jollibee nga, si Macdo nga, si ano nga, si Mang Inasal, di ba? Kung ano-anong mga fast food na sa Pilipinas, may mga franchise. Ganun din, mga kasawsaw. Hindi naman kaya ni Diwata na mag-isa lang siya. Real talk lang na kailangan din niya ng business partner na talagang alam niyang may pera. So doon talaga siya iaano yung business niya para mag-grow. And of course, kung 50% sila, so wala na tayong karapatan para husgahan sila, di ba? So kung sino man, kung si Rosmar man, o di ba, sa Rindon, nandoon na rin, si Aramina, nandoon na rin, nag-support kay di ba? Supportan na lang natin. So may mga tao na talagang nagpapasabong kay Hiwaga and of course kay Diwata. So that's your own business. So wala, kahit anong mangyari, di ba, sinabi rin naman ng Diwata na kahit ibagsak siya, kahit sanay na siyang bumalik sa hirap. Pero nung in-interview naman si Diwata, inaano naman niya na sana nga hindi na siya bumalik sa ganung sitwasyon kasi mahirap naman talaga, mga kasawsaw. Di ba? Tayo nga may trabaho, nahihirapan pa, yun pa yung nakatira sa ilalim ng tulay. So, be grateful na lang din tayo kung ano yung na-achieve ni Diwata. And of course, grabe yung pangbabas nila kay Diwata, mga kasawsaw. Kung dugyot si Diwata, di ba? Para sa sarili mo, kung ganun yung mo, di ba? Sariliin mo na lang yun. Lahat naman tayo may mga flaws, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may wala namang perfectong tao dito sa mundo. Kung nagkamali man siya nung una, so talagang nakikita mo naman na i-improve din siya, di ba? Naiisip niya siguro na, itong mga taong, itong nasa mga, itong mga tao na sumusuporta sa akin, itong pumupunta sa Paris, itong nagpapapicture, ito yung mga taong tumulong sa akin, ito dapat ang hindi ko iiwan sa iri, di ba? Nakikita niyo mga daming improvement ni Diwata, din nagpapipicture na siya, ganun-ganun na, kasi nga, may nag-advise na siguro sa kanya na ganun gawin mo. And of course, super na kasi ang sakit ng mga ibinabato sa kanya, pero dyan pa rin siya, nag-stand pa rin siya kung ano yung gusto niya sa buhay, di ba? Sana maunawaan din niyo yun. And of course, yung mga tao na nagsasabi na yung mga gatasan daw yung mga vlogger na ginagawa ng gatasan. Guys, kung gusto niyo mag-vlog, pumunta rin doon kayo sa sa Pasay. Kung gusto niyo maging tulad nila at kumita ng pera, huwag niyo naman sabihin din na yung masasakit yung mga sinasabi niyo sa mga vlogger na nandoon, kasi nga problema na nila yun, wala ka na doon. Kung manood ka sa mga video nila, problema mo na yun, di ba? Kung maging isa kang marites satisfied, na talagang marites ka, na may medal ka na talaga na pagiging isang marites. So, problema mo na yun, di ba? Kung ano man yung kinita nila, di ba? Sinabi rin naman na Diwata na wala siyang pakialam kung magkano yung kinikita nila, kung milyones ba, kung si Alvin TV, bilyon-bilyon kinita niya, wala tayong pakialam doon kasi buhay nila yun. Sila rin nagpakapagod doon, nagpuyat, nag-stay doon, natulog, or nag-stay na doon, nag-umupa ng apartment para lang mag-vlog kay Diwata. Problema na nila yon. As long as wala silang binabangga ng tao, at wala silang sinasaktan na tao, at least ginawalaan naman nila para
para magkapera sila. Sino mang hindi pwede, sino mang gustong hindi magkapera? Siya! So lahat na nasa iyo na yun mga kasawsaw kung panoorin mo yung mga content nila, as long as nagsusurvive pa sila, as long as masaya pa sila sa ginagawa nila, wala tayong karapatan para husgahan nila at pasakitan sila siya. So yun lang mga kasawsaw. Of course, i-congratulate natin si Diwata, kung sinasabi ninyo mapamodel man siya o si Rosmar ang owner, wala na tayong pakialam doon kasi nga buhay nila yun. Intindihin natin yung sarili natin kung paano tayo uunlad, kung paano natin ipatatayo yung mga bangko natin. Siya, tayo talaga. So, yung mga buhay-buhay natin. And of course, si Diwata, whatever it takes, Diwata na yan. Wala tayong maano dyan. Hindi yan talaga basta titinag lang dahil galing sa hirap. Galing yan sa kung anong mayroon siya dati. At maging matibay na yan sa buhay. Siya, marami ng pinagdaanan yan. So, yun lang mga kasawsaw. So, maging happy na lang tayo kung ano yung mga takbo sa buhay ni Diwata. And of course, kung ano mang lasa, kung ano yung pagkain na ginusto nyo yung magpila-pila dyan sa sa Paris Overload ni Diwata, di ba? Sabi nga ni Diwata, kung ayaw nyo huwag kayong pumunta, di ba? Basta siya, nag-business, pangmasa yung pagkain, yung mga tao dyan na nagkukuntit na hindi masarap, blah. So 100 lang yan tayo, huwag kang umarte, di ba? Unlimited, may soft drinks, may eat all you can rice pa. So ano pang inaano mo? Pumunta ka sa fine dining, doon ka mag-inarte kasi sa rice pa lang baka 200 na, 500 na, di ba? Hindi, wow. So masyado kayong parang akala niyo naman nagbayad, di ba? So yun, dapat ilagay sa lugar ang pagiging pagiging social, di ba? So hindi ko naman sinasabing kasi nga pangmasa nga di ba? Ano bang punik, di ba? Masarap man yan, whether masarap yan o hindi. Ay pangmasa yan 100 yan 120 yung manok, chicken, di ba? Kung gusto mo, pumila ka. Kung hindi mo gusto yung pangmasa na pagkain, huwag kang pumila. Doon ka pumila sa fine dining. Nasa iyo lang yan. Walang nagpipilit sa iyo na pumila. And of course, yung sinasabi na wala nang pumipila, may uod, blah, and so on, di ba? Hindi, huwag mong talagang paniwalaan ka agad yung mga nakapost sa social media kasi minsan, di ba, katulad nung kay Corona Sanchez, di ba, nagsorry doon din yung lalaki na yon na clickbait lang daw yung ginawa niya, pero siyempre nakakasakit pa rin yun kasi nga daw that time, so iba-vlog ko yan para malaman nyo. So yun lang mga kasawsaw, just spread love. Salamat sa mga katulad kong FW, stay safe lang tayo, and of course magtiwala sa sarili. Share and be patient, be kind to others. Share.